Magandang hapon po sa inyong weekend atid. Ngayon po ay araw ng linggo, August 2026, sa loob ng isang oras mula alauna hanggang alas 2 linggo. Ako po ang inyong Brother Chiro Binhibay ng Santo Domingo Charismatic Fellowship of Prayer. Isang oras tayong magsasama-sama ngayong Sunday from ngayong linggo pa ating special episode ngayong hapon, kung saan tayo ngayon po ay magbabalik tanaw sa nangyaring praise and worship ng Santo Domingo Charismatic Community noong nakaraang taon, kung saan tayo ay magbabalik tanaw po sa nangyaring praise and worship noong araw ng actually medyo matagal-tagal na to, pero babalikan natin ang lahat ng mga to dito mismo sa programa ng ating kapatid na si Andre Gavin, so hanggang alas 2 po tayo ng hapon magkakasama-sama, lalo na't nakita natin si Brother Andre kanina. Nagsimba rin po sila sa Santo Domingo kaninang alas 10:30 ng umaga. So medyo iibahin natin ng konti with a twist. Kasi ito pong awiting How Great Thou Art, may isa sa mga papakinggan nyo mismo sa ating pagbabalik tanaw sa praise and worship na to, kung saan ang ating naging prayer leader ang Assistant Temporalities Ministry Head ng Santo Domingo Charismatic Community, na walang iba kundi ang ating nag-iisang attorney, na walang iba kundi si Sister. Siya po ang namuno sa ating praise and worship noong nakaraang taon, at ito'y babalikan natin, Magbabalik tanaw po tayo mga kapatid sa praise and worship na ating masusubaybayan sa programang ito, at talagang pinaghandaan natin ito ng bonggang-bongga, at hindi natin alam na ganito yung may encounter nating experience mostly doon po sa mga nakita natin. So eto po mga kapatid, bago natin panoorin itong praise and worship na to, marami po bang mga nadadala dyan? Kung nadadala kayo sa mga praise and worship na inawit ng SDCC Music Ministry, nakuutang na loob, please lang, wag ho kayo mabitbit. Mahirap na, baka magkabitbitan pa, wala pa sa kalahati, dalang-dala ka na. Utang na loob lang mga kapatid, kasi yan ang talagang paghahandaan nyo. Pag naintriga kayo, next program na kayo. Kasi yan ang talagang routine dito. Pag naintriga ang isa, next program na lang. Tapos ang usapan. Ganun yun. So sa pagbabalik tanaw na to mga kapatid, atin pong susubaybayan ang nangyaring praise and worship, kung saan ang namuno sa ating praise and worship nung araw na yun ay walang iba kundi si Sister Mil Petan. Magbabalik tanaw tayo sa nangyaring praise and worship noong nakaraang taon. Ano nga ba ang mga naging panalangin niya noong taong iyon? Panoorin natin ang mga yan dito sa ating segment na Balik Tanaw. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi! Amen po ba? Amen! Okay. Well, sa mga nagdaang araw, naging busy po tayo lahat. Pero sa dami ng kaganapan ng ating buhay ngayon, maraming pangyayari sa ating kapaligiran. Merong chaos, merong mga sakuna, ang paglindol sa ibang bahagi ng ating bansa. Bukod pa yan, may mga pangyayaring sunog, maraming namatay, nawalan ng mga tirahan at nasira ang mga properties. Ngayon, meron na naman tayong pinaghahandaan, ang Big One. Ano po ba ang Big One? Yung malakas na paglindol na pwedeng maraming mamatay at masira ang mga properties. Yan po ang pinaghahandaan ngayon ng ating government. Bukod pa ngayon yung mga ginagawa nilang pagsisiwalat ng mga bagong pangalan na kasabwat sa mga flood control, sa mga ghost projects.
Dahil sa pinaghahanda natin Big One, ang dami po mga nag-distribute ngayon na emergency kit or gold kit. Sino po ba ang may emergency kit na po? Wala pa kayo? O ako meron na. Sa City of Manila, busy na kami sa pag-distribute ng emergency kit. Ang laman nun ay blood pressure monitor, merong glucose monitor, meron din oximeter, merong ointment, pamahid, at marami pang iba. Okay? Totoo naman po yan na pinaghahanda ng lahat. Kaya lang, marami nang binibigay na yan. Kahit dito sa Quezon City meron, kaya lang mukhang selected. Ang tanong, how much is the contract price? Pinatungan na naman kasi kailangan may kita. Kahit sa pampublikong pamahalaan, pampublikong paaralan namin, nagtitinda ng hard cut sa mga magulang. Para just in case mangyari yan, may mga protection sa ulo ng mga bata. Pero pagkano po ang benta? Mahal, may patong na naman po. Dahil kailangan ng kita. Sa pagkakataon iyan, hindi na tayo natuto. Palagi pinagsasamantalahan natin ang mga sakuna o kamalasan ng ibang mga tao. Sa mga paulit-ulit natin ginagawang ganyan, nagiging greedy po tayo. Ngayon, hindi pa ba nagsasawa sa atin ang Diyos sa ating mga kasalanan? Pinapakinggan pa ba tayo? Sa ating prayer meeting tonight, yan po ang ating pagmulayan. Pagsisisihan at dalhin ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Umpisahan na po natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, makapangyarihan ka sa lahat. Tunay nga na walang hanggan ang iyong pagmamahal. Namatay ka sa cross upang tubusin mo kami sa aming mga kasalanan. Pinatawad mo kami sa kabila ng paulit-ulit namin mga kasalanan. Inihahon mo kami mula sa burak at putikan. Binigyan mo kami ng iyong awa. Subalit hindi kami karapat-dapat sa iyong mga awa. Tinanggap mo kami sa kabila ng aming mga kasalanan. Hindi mo kami hinusgahan. Subalit pinadamo mo lahat ng iyong pagmamahal. Hinangon mo kami mula sa kasalanan. Dahil sa iyong walang hanggang awa at pagmamahal, kami ay nakawala sa talikala. Hindi na kami alipin ng aming mga kasalanan, kundi mga bagong nilalang, punong-puno ng pag-asa, at patuloy na nanalangin ng iyong grasya. Liwanag ka ng aming buhay. Hindi na nakapiring ang aming mga mata sa iyong kabutihan. Kulat na kami sa iyong kadakilaan. May direksyon na ang aming buhay. Sapagkat Diyos ko, ikaw ang aming gabay. Hawak mo ang aming mga kamay. Tungo sa makabuluhang paglalakbay. Panginoon Diyos, tunay nga na walang hanggan ang iyong biyaya at masasabi namin, Amazing Grace.
sa mundo. Lahat ng ito, lahat ng kalawakan, pag-aari mo, ang kalikasan ay binigay mo. Pangalagaan natin ito. Sana mapanatili natin ang kabutihan ng lahat ng ibinigay mo sa amin. Pati ang aming buhay ay pag-aari mo. Kaya, mamuhay tayo ayon sa kagustuhan ng Diyos. Masaya man o malungkot, tiyak na may aral na mapupulot sapagkat likha tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Makapangyarihan ng Diyos, siya ang hari ng lahat ng hari, pero mapagpakumbaba sapagkat namatay siya sa krus kahit walang sala upang tubusin tayo sa ating pagkakasala. Sa bawat ikaw ay dakila, nagsakripisyo ka upang mabigyan ng inang grasya. Walang hanggan ang iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang lahat-lahat para sa iyong mga mahal. Sa bawat araw ng aming buhay, ikaw ay kasama. Sa aming pagdarasal, palagi kang nakikipag-usap sa amin. Dinidinig mo ang aming mga hindi at panalangin. Tinuturuan mo kami kung ano ang dapat namin gawin. Napakadakila mo, Ama. You are great. How great you are, O Lord. How great you are, O Lord. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy powerful heart, the universe display. This is my song, my Savior God to thee. How great thou art,
He bled and died to take away my sin. Then sings our song, our Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When times shall come, reach out, oh thou nation, and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. This is my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great Panginoon, sa pagkakataon na kami ay nagpabaya, nagkulang, at nagpaubaya na hindi gawin ang tama. Patawad po, Panginoon. Sa pagkakataon kami ay nagduda, nawalan ng tiwala at pananampalataya. Panginoon, patawad po. Sa pagkakataon, naging maramot kami sa aming kapwa. Kahit meron namang nakatalaga para sa iba. Panginoon, patawad po. Sa pagkakataon, nakakapagsalita tayo ng masama sa ating kapwa. Dahil tayo ay mga tao lang na nasasaktan din. Panginoon, patawad po. Sa mga pagkakataon na tayo ay nagbubulag-bulagan, dingi tayo sa mga hinaing at luha ng ating kapwa. Pinili natin hindi sila tulungan dahil mas minabuti pa natin magkaroon ng sariling katiwasayan para sa ating mga sarili at hindi madamay sa mga gulo. Panginoon, patawad po. Sa mga pagkakataon, wala tayong pakialam sa ating mga kapwa, sa ating mga kapitbahay, mga kapatid, kahit sila ay naghihirap at humihingi ng tulong sa atin. Sapagkat sapat na tayo ay nakakadama ng comfort sa ating mga sarili. Panginoon, patawad po.
bagay na humihiwalay tayo sa grasya ng Panginoon, patawad po. Sa lahat ng aming mga kasalanan, kami ay nagsisisi, nagmamanhit loob, humihingi ng iyong awa, at sabay-sabay namin sinasabi, Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Halina, Espiritu Santo, manahan ka sa lugar na ito.
bisitahin mo ang aming mga puso. Kailangan namin ang iyong presensya na nagbibigay buhay, liwanag, at katahimikan. Kailangan ka namin, Espiritu Santo. Ang iyong apoy na naglilinis, ang iyong hangin na nagbibigay buhay, ang iyong liwanag na nagtuturo ng daan. Sa iyong pagkilos, sa iyo namin tinataas ang aming mga kahinaan, ang aming mga sugat, at ang aming mga tanong, ang aming mga takot. Hindi namin magagawa sa aming mga sariling paraan lamang. Sa iyong pagkilos, ang aming mga saradong puso ay muling magbubukas. Ang aming takot ay mapapalitan ng tapang. Ang kadiliman ay magliliwanag. Halina, Espiritu Santo. Puspusin mo kami ng iyong kaloob, ang karunungan, kaalaman, pangunawa, talakasan ng loob, banal na takot sa Diyos, at ang higit sa lahat, ang iyong walang hanggang pagmamahal. Pagpalain mo po ang pagtitipon nito. Naway, bawat salita, dasal at katahimikan ay dumaloy ang iyong presensya. Gawin mo kaming buhay na templo ng iyong banal na Espiritu Santo. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Please all stand. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit.
physically, emotionally, mentally, and spiritually. We cry for help. We cannot do it by ourselves. Heal us, O Lord. Heal us from our past hurts, from our traumas, from our negative childhood memories. Heal us, O Lord. Heal us.
Lord, we are grateful for whatever you have given us, whether it be happiness or sorrows. As we learn a lesson from it, to make us a better person and to be a better version of ourselves. Lord, we are grateful for all the blessings, for all our families, friends, and people who are instrumental in getting closer to you. Thank you, Lord. In all instances, you made my presence felt and never abandon us. Lord, we are grateful for our work or other sources of income because we have means to provide for our families. Bless our income, Lord, to grow more so that we can share our blessings to other people by helping them. We are grateful, Lord, for granting our petitions and prayers because you know that it will make good to us whatever blessings that we are going to receive. Truly, we're going to share to our brothers and sisters. We are grateful, Lord, for everything that we have. You have given us unlimited blessings. Words are not enough to express our gratitude to you, and we will not stop expressing our gratefulness of all your goodness. Above all, we say in this, thank you, Lord. Thank you, Lord.
was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Amen! At yun na nga mga kapatid, ang inyong napanood na pagbabalik tanaw sa naging praise and worship ng Santo Domingo Charismatic Community noong nakaraang taon, kung saan ang naging praise and worship leader ay walang iba kundi ang ating Assistant Temporalities Ministry Head na si Sister Milfet Tan. Marami bang mga nabitbit mga kapatid, kasi ang daming nadala. Recently lang to hindi ko naman din kasi ina-expect na madadala kayo nung narinig niyo yung How Great Thou Art. So, marami bang mga nabitbit sa awiting How Great Thou Art? Nako, kung maraming nadala, pahala na. Wala na ako magagawa. Mag-next program na kayo. Ganun lang po yung kabilis. Ganun lang siya kabilis. Hindi mo inaasahan, hindi mo nang inaasahan, madadala ka na. Nakakaloka, di ba? So, ayun na nga mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking programa ngayong linggo, sa ating pagbabalik tanaw sa nangyaring kantahan sessions nung naging prayer meeting natin, kung saan ang naging prayer leader natin ay walang iba kundi si Sister Milfet Tan, ang Assistant Temporalities Ministry Head ng ating grupo, ang Santo Domingo Charismatic Community. So, kung may mga nadala sa nangyaring praise and worship nung taong yun, marami sa inyo mga nadadala, please lang po, utang na loob lang, kasi ganun po talaga tayo dito sa aktibidad na to. Marami kasi mga nadadala pero ganyan lang din sila kung mag-isip. But anyway po, maraming salamat sa inyong panonood sa programa ng aking kantahan sessions para kay Andre Gavin. Tayo'y muling magsasama-sama sa susunod na Sabado para sa isa na namang edisyon ng inyong makabuluhang kantahan. Tuwing alas 2 hanggang alas 3 ng hapon po tayo tuwing Sabado, at 1 hanggang alas 2 naman tuwing araw ng Linggo. Nasusubaybayan ng kantahan sessions ni Andre Gavin tuwing weekends from 2 to 3 p.m. kapag araw ng Sabado and 1 to 2 p.m. kapag Linggo. Nawa mga kapatid, sa pagsubaybay ninyo sa programang ito, madadala ka na, nakapagkantahan ka na, masaya ka na. Maraming salamat mga kapatid. Ako po ang inyong anchorman, Brother Chino Binhibay ng Santo Domingo Charismatic Community at ng Apostleship of Prayer. Maraming salamat sa pagkipagbalik tanaw sa aming naging praise and worship last year, kung saan ito ay ating itinampok ngayong gabi sa ating programa. Maraming salamat. Ito po ang inyong kantahan sessions para sa ating bagong kapatid na si Andre Gavin S. Vargas. Maraming salamat mga kapatid. Happy Sunday, happy weekend. See you next Saturday.